Ito ba ang ginhawang ipinangako mo sa akin, Hector? Ginawa ko ang lahat, pero bakit parang kulang pa rin? Kulang, dahil hindi ito buhay na gusto ko. Si Hector, isang tindero ng fishball sa kanilang lugar sa Taguig, at siya ay nasa 25 taong gulang sa kasalukuyan. Sa edad na 17, ay nakapag-asawa na si Hector at sa kasalukuyan ay mayroon ng 2 anak na lalaki. Sobrang minahal niya ang asawang si Lilet at lahat ng gusto nito ay kanyang ibinibigay ng bukal sa kanyang loob. Kung kaya't na-spoiled ito sa kanya dahilan upang mas lalo pang abusuhin ang kanyang kabaitan at pagmamahal rito. Mahilig ding magsulat si Lilet at makipagtsismisan sa kanilang mga kapitbahay. Isang hapon, habang pauwi si Hector ay sinalubong siya ng kanyang anak na si Makmak. Itay! Itay! Buti at dumating ka na, Itay! Sigaw ng batang si Makmak. Oh, bakit? Ano nangyari sa bahay? Gulat niyang tanong. Wala ho, Itay. Nagugutom na ho kasi kami ni Jojo eh. Katuwiran ng bata. Bakit? Hindi ba kayo pinakain ng nanay niyo? Nagbigay ako ng pambili ng ulam kanina. Tanong niya sa anak. Nasa sugalan pa po si inay eh. Maikling tugon ni Makmak. Bihira talaga yung nanay niyo. Sige, pumunta ka na lang din kila Aling Milit at sunduin mo ang nanay mo ha. Ako na magluluto ng hapunan natin. Utos ni Hector sa anak. Mabilis namang sumunod ang bata. Habang napapailing naman si Hector na umuwi sa kanilang bahay. Pagdating niya sa bahay, ay agad niyang niluto ang dala niyang bangus para sa kanilang hapunan. Bigla namang dumating si Lilet at galit na galit pa sa asawa. Nagulat si Hector nang kumalabog ng malakas ang kanilang pinto. Ano ka ba, Hector? Bakit mo ba ako pinasundo sa sugalan? Nakakainis ka! Sigaw nito sa kanya. Aba, at ako pang nakakainis ngayon, Lilit. Dumating ako dito na gutom ang mga bata. At nasa nang, binigay ko sa'yo na pera kanina. Hoy, Hector, wag mo nga akong sigawan. Ikaw na nga ako sa akin ah. Ibibigay mo ang lahat ng ginhawa sa akin. Kaya ako sumama sa'yo. Pero ito ba yung ginhawa na sinasabi mo? Ni hindi nga ako makabili ng mga bagay na gusto ko eh. Kaya naglilibang na lang ako. Sumbat ni Lilet. Sinusumbutan mo ba ako? At bakit hindi? Bakit? May binigay ka ba sa akin ha? Alin? Itong bulok na bahay mo? Sumbat ni Lilet. Mabilis na umakyat ng hagdan si Lilet at nagkulong sa kanilang kwarto. Pinilit namang kalmahin ni Hector ang sarili sa harap ng kanyang mga anak na kanina pa nakatingin sa kanila. Matapos pakainin ng mga anak ay pumunta naman sa kanyang ina si Hector dahil sa sobrang sama ng loob niya sa asawang si Lilet. Oh, bakit napasugod ka, Hector? Sigurado ako na, nag-away na naman kayo ng asawa mo ano? Tanong ng kanyang ina. Hindi agad kumibo si Hector. Bagkus ay naupo ito sa tabi ng ina na noon ay abala sa pagtutupi ng mga damit. Inay, may dala ho akong merienda. Kumain na ho ba kayo? Tanong niya na parang gustong ibahin ang usapan. Ngunit nahulaan na ng kanyang ina ang kanyang mga kilos at galaw. Alam niya kapag may dinaramdam ang kanyang anak. Ayaw sana kitang sisihin, Hector. Dahil nag-asawa ka ng maaga sa babaeng hindi pa namin gusto ng iyong itay. Ngunit nariyan na yan eh. Hindi na natin maibabalik pa ang kahapon. Kaya magpakatatag ka sa lahat ng iyong nararanasan ngayon. Payo ng kanyang ina. Masyado ho kasing umaasa sa akin si Lilit eh. Naibigay ko lahat ng mga gusto niya. At luho, kahit kung minsan ay hindi ko na kaya, inay. Sabi niya na masama pa rin ang loob. Eh bakit mo ipinipilit ibigay ang bagay na hindi mo naman kaya, Hector? Ani Aling Melba. Napayuko na lang si Hector at napahawak sa kanyang noo. Aba, Hector, maawa ka sa sarili mo. Ang lahat ng bagay ay hindi nadadaan sa pagmamahal. Matuto ka din sa buhay at mahalin mo rin ang iyong sarili. Payo ng kanyang ina.
Lumipas ang 2 araw at muli sila nag-usap ng asawang si Lilet. Oh, ayan Hector. Nagluto ko ng masarap na ulam. Yung paborito mong sinigang. Halika na, kumain na tayo. Pagmamalaki ni Lilet. Sige, maaga ako magtitinda ngayon. Sagot niya. Ay, tamang-tama. Nagluto na ako ng sauce ng fishball mo. Ani Lilet. Salamat. Maaga kong tatambay sa eskwelahan ngayon. At may isang tumatambay na rin dun eh. Abay, dapat sabihin mo na pwesto mo lang yon. Bakit siya nun pupunta? Babawalin ko ba yun eh? Hindi naman kami nagbabayad ng pwesto dun. Hay, o sige na. Mamaya nga pala, bago ka umalis, ay dagdagan mo ang pera ko. Bakit? May inorder akong damit kay Maring Rosie eh. Baka ngayon kasi dalhin yon. Walang nagawa si Hector kung hindi magbigay ng pera sa asawa. Alam ko magsusugal ka na naman, pero sana'y bawasan mo na yan. Huwag mong hayaan na malubog ka ng dahil sa bisyo mo na yan. Ayan ka na naman eh. Mag-aaway na naman ba tayo dahil dyan? Inis na tanong nito. Hindi na kumibo pa si Hector sa halipay. Tinuloy na lamang niya ang pagkain. Maya-maya lang ay lumabas na ng bahay si Lilet. Nauna pa itong lumabas ng bahay sa kanyang asawang si Hector. Pag-alis naman ng bahay ni Hector, ay nakadamas siya ng kalungkutan. Naisip niyang ang perang kanyang pinaghihirapan sa pagtitinda ay inuubos lamang sa sugal ng kanyang asawa. Nagdaan pa ang mga araw at tila ba sakit na cancer na kay Lilet ang pagsusugal na hindi na niya kayang gamutin. Isang gabi, dumating ito sa kanilang bahay at halos tapos na silang maghapunan. Oh, akala ko padadalhan na kita ng kumot at unan dun sa sugalan eh. Ano ka ba? Umawi lang ako sa mga natalo sa akin noong nakaraan. At good news, nanalo ako. Kaya heto, bumili ako ng lechong manok at pansit dyan sa kanto. Masaya niyang sabi. Kumain na kami. Eh di kumain ulit tayo. Tara na mga anak, mainit pa tong pansit. Hindi kumibo si Hector, bagkus ay nahiga ito sa kanilang sofa. Eh ano naman bang drama mo dyan ha, Hector? Siningil ako ni Aling Susan kanina. May utang ka daw doon ng 500. Binayaran ko na at nagbubunga nga. Nabawi ang sigla sa mukha ni Lilet sa kanyang narinig. Ang buwisit na matandang yon. Sinabi ko na bukas na ako singilin eh. At saka, bakit ba ikaw ang sinisingil niya? Ewan ko. Ang ipinambayad ko eh. Yung pambili ko sana ng gulong ng aking kariton. Gusto ko sanang palitan yun dahil luma na. Oo hayaan mo na. Bukas ko na lang sa'yo babayaran. Tara na, kumain ka na dito. Ani Lilet at tila binaliwala na lang ang sinabi ng asawa. Sa paglipas ng panahon, ay lalong nalulong si Lilet sa kanyang bisyo at natuto na rin siyang bumarkada sa mga babaeng nasa kalye. Habang si Hector naman ay nanatiling mabuting asawa. Minsan, nagmamadaling umuwi ng bahay. Ngunit nagulat siya nang makita si Hector na nagsasampay na ng mga damit nitong nilabhan. Oh, bakit naglaba ka na dyan? Bukas pa lang ako maglalabay eh. Eto nga bumili na ako ng sabon. Wala nang isusuot ang mga anak mo. Wala na ring uniforme kung bukas ka pa maglalaba. Hay nako, pasensya ka na. Nalibang kasi ako sa kwentuhan namin ni Maring Dahlia eh. Katuwiran ito. Siya nga pala, bukas na tayo bibili ng pinangako ko sa iyong motor. Ano? Talaga ba? Bukas na? Excited na tanong ni Lilet. Oo, pero magtinda muna ako sa umaga at pag-uwi ko na lang sa tanghalian. Sige. Kinabukasan, maaga pa lang ay umalis na nga ng bahay si Hector at pumasok naman sa paaralan ang 2 nilang anak. Nang mapag-isa sa bahay si Lilet, ay agad siyang umakyat sa kanilang kwarto at hinanap ang perang pambili nila ng motor. Natagpuan niya ito sa kanilang aparador na nasa box kung saan itinago ng asawang si Hector. Nang makuha ang pera, ay nagmamadali siyang lumabas ng bahay. Hoy, Renel! Sigaw niya sa isang lalaking nasa kanto. Heto na ang utang ko sa'yo. Ayan, bilangin mo. 10,000 yan. Ang yabang mo kahapon. Gusto mo pang kausapin ang asawa ko. Sigaw niya kay Renel.
Hoy Lilith, huwag mo nga akong tinatakot dyan. Ikaw na nga pinautang, ikaw pang galit. Eh ang yabang mo eh. Akala mo hindi kita kayang bayaran. Pwisit ka? Galit niyang sabi, sabay talikod sa lalaki. Muling bumalik ng bahay si Lilith. Kinuha niya ang malaking bag at nag-empake siya ng mga damit. Umalis nga si Lilith ng araw na yon. Bago pa dumating si Hector, tangay ang perang natira sa kanya. Samantalang, excited umuwi si Hector dahil sa wakas ay mabibili na niya ang motor na matagal na niyang pangarap. At sosorpresahin din sana niyang asawa na kumain sila sa labas. Ngunit pagdating niya ng bahay, ay siya na ang nasorpresa. Wala na si Lilith at wala na rin ang perang inipon niya sa mahabang panahon. Nanginginig siyang binasa ang sulat ng asawa na nagsasabing babalik na lang ito sa kanyang mga magulang sa Visayas at doon na lang magtatrabaho. Saan? Saan ako nagkulang sa'yo, Lilith? Umiiyak siyang napahandusay sa sahig. Makalipas ang 1 linggo, matapos ang tila ba pagluksa ni Hector, ay dinalaw siya ng kanyang ina. "Oh, ano Hector? Kamusta ka na dito?" Tanong ng kanyang ina. Hindi kumibo si Hector. Bagkus ay nangilid ang kanyang mga luha. "Nakita mo na? Kung nakinig ka lamang sana noon sa amin ang itay mo na. Kilalanin mo munang mabuti si Lilith. E di sana, hindi ka napahamak ng ganyan. Noon pa lang ay alam mo ng masama at bastos ang babaeng yan. Pero ginusto mo pa rin." Paninisi ni Aling Melba. Inay, patawarin niyo ho ako. Hindi ako nakinig sa inyo nun. Pinilit kong patinuin ang isang babaeng naggaling sa putikan. Umaasa kasi ako, inay, na magbabago siya eh. At lahat naman na makakaya ko ay ibinigay ko sa kanya. Biglang tumulo ang kanyang luha na kanina pa niya pinipigil. "Sige lang anak, ilabas mo lang lahat ng sama ng loob mo na yan. Ayoko din siyang husgahan dahil ang lahat naman ng tao ay nagkakamali. Ngunit isang magandang oportunidad nang binigay mo sa kanya upang makabangon sa kanyang madilim na nakaraan. Sayang lamang at hindi niya pinahalagahan ito." Pangihinayang ng kanyang ina. Naalala tuloy ni Hector nang itakas niya noon si Lilith sa club kung saan ito noon nagtatrabaho. Buntis na noon si Lilith sa lalaking hindi niya alam kung sino. Kung kaya't inako ni Hector ang bata at inari na tunay niyang anak si Makmak. Kahit na ang totoo ay anak ito ni Lilith sa ibang lalaki. Lumipas ang 1 taon at nabalitaan ni Hector na may bagong asawa na sa Visayas si Lilith. "Hayaan mo na anak ang babaeng yon. Darating din ang araw na makakatagpo ka ng isang mabuting asawa dahil huwaran kang anak." Uwi ka ng kanyang ina. Wala ho sa isip ko sa ngayon ang bagay na yan, inay. Gusto kong makapagtapos ang 2 bata para hindi sila matulad sa akin. Nakangiti niyang sabi at umalis na si Hector upang maghanap buhay sakay ng kanyang karito ng fishball. Masakit man ang kanyang puso dulot ng masaklap na nakaraan, ay batid naman niyang maghihilom din ito sa pagdating ng panahon. Ang isang huwarang asawa ay hindi perpekto, ngunit may kakayahang mahalin at tanggapin ang kanyang kapareha ng buo. Tulad ni Hector, ngunit naligaw man ang landas sa kanyang pag-ibig, ay mas pinili niyang maging matatag upang harapin ang bagong bukas na may ngiti at pag-asa. Makalipas ang 3 taon, unti-unting bumangon si Hector mula sa mga sugat ng nakaraan. Lumaki ng maayos sina Makmak at Jojo. Masisipag sa pag-aaral at palaging nakaalalay sa kanilang ama. Hindi man marangya ang buhay, puno naman ng katahimikan ang kanilang bunting tahanan. Isang hapon, habang nagtitinda si Hector ng fishball sa labas ng paaralan, may isang babaeng biglang tumigil sa di kalayuan. Payat, maputla, at halatang pinagod ng panahon. Sa unang tingin ay hindi niya agad nakilala. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata at nanginginig ang kamay ni Hector. Si Lilith. "Pwede ba kitang makausap, Hector?" Mahina nitong sabi. Wala na ang dating tapang at yabang sa tinig. Hindi agad sumagot si Hector. Tahimik lamang siyang tumango at pinaupo ang babae sa bangkong kahoy. Doon, sa gitna ng usok ng pritong fishball at
ingay ng mga bata, ibinuhos ni Lilet ang lahat. Ang nabigong pangalawang asawa, ang patong-patong na utang, at ang pagsisising matagal na niyang tinatakasan. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano mo ko minahal. Umiiyak na sabi ni Lilet. Pero huli na. Ngumiti si Hector. Ngiting hindi masaya, kundi ng isang taong matagal nang naghilom. Pinatawad na kita noon pa, pero hindi lahat ng minamahal kailangan balikan. Tumayo si Lilet na may luha sa mata. Dala ang bigat ng katotohanan. Minsan nang may taong nagmahal sa kanya, ngunit sinayang niya lang. Habang papalayo ito, lumapit si Makmak kay Hector at mahigpit siyang niyakap. Salamat po, Itay! Sabi ng bata. Sa sandaling yon, napagtanto ni Hector na hindi nasusukat ang pagiging huwarang asawa sa pananatili sa maling tao, kundi sa kakayahang tumayo muli, magmahal ng tama, at piliing protektahan ang sarili at pamilya. At sa pag-ikot ng kanyang kariton, dala ni Hector hindi na ang sakit ng kahapon, kundi ang lakas ng isang lalaking natutong magmahal ng may hangganan. At hanggang dito na lang po ang magandang istorya nating ito.